Hello everyone! Welcome back to my channel. Pasensya na kayo, medyo hindi ako nakapag-upload last week or lately kasi meron lang talaga mga importanteng bagay ako na pinaglaanan ng aking time. But I'm doing great. I'm okay. Kayo rin, I hope na nasa mabuti kayong kalagayan today. And for today's self-healing series ay i-discuss ko naman ang isa sa mga importanteng pagkain para sa ating gut health. Ito ay ang yogurt. So, for today, ang aking snack ay yogurt na merong frozen berries at saka nilagyan ko na rin to ng sliced almond. Kahilera ng kimchi, ng yung buro na galing sa Pampanga kasi 'di ba, ang yogurt ay fermented. So, ito ay napakainam na kainin or inumin ng mga kagaya ko na nagpapagaling or yung iba naman na binibigyan importansya ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Or for the whole family na rin, di ba? Ngunit, subalit, datapwat, kung ikaw ay kagaya ko na iniisip ang one, budget, dahil medyo mahal ang yogurt pag bumili ka sa grocery, di ba? And pangalawa, yung added sugar. Don't worry, I got you. Okay? I got you there. Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano gumawa ng homemade yogurt na pwede mong i-enjoy araw-araw at i-share ito sa buong family nyo. 2 ingredients lang ang kakailanganin. Okay? At ang recipe na to o ang process na ito ay natutunan ko sa aking tita and na-realize ko na why not do it kasi sobrang dali lang naman. So kung bibili ka ng unflavored yogurt sa store, yung mga ganyan kaliit, yung mga nasa 400 grams ba yun or ml, nasa 300, 400 na siya. Okay? Depende pa sa brand. Okay? But kung ikaw ay gagawa ng 1 litro ng yogurt, ba? Ilang araw mo nang makakain yun, plus, pasishare mo pa siya sa family mo, right? Unang-unang kakailanganin mo ay ang fresh milk. Okay? Any regular fresh milk will do. Aking brand na pili ay Arla kasi I know that this is a good brand and wala itong ibang halong ingredients kundi gatas lang. Kung kayo, meron kayong mas preferred brand, nasa sa inyo na po yun. So, 1 litro ng gatas, ilalagay ko lang yan sa pot. Mas maganda kung ang pot na gagamitin nyo sa paggawa ng yogurt, exclusive na lang sa paggawa ng yogurt. Huwag nyo nang gamitin ito for any other dishes para, alam mo na yun, walang ibang ingredients na mahalo, di ba? Kabuhos ng gatas sa inyong pot, turn lang ang stove sa low, medium, or medium heat. And constant steering po ang kailangan para hindi masunog yung gatas sa ilalim. Kasi kahit na low yan or medium yung heat, kapag hindi nyo hinalo, may tendency na masunog talaga. Madaling masunog yung gatas eh. And then, kapag siya ay umabot na sa point na kumikibot-kibot na sa ibabaw, yung papunta na siya sa boiling point niya, huwag nyo nang paabutin ng boiling point ha. Boiling point niya, i-turn off nyo na yung heat or yung fire. Okay. Now, let it cool muna, but up to a certain point lang na pag tinest nyo siya sa, pag tinest nyo siya dito or dito, yung tamang temperature lang na alam niyo yung parang init lang na nilalagnat kayo. Yung mataas ang lagnat, ganon. Hindi yung init na mapapaso pa kayo. So, if it's, if the temperature is napaso pa kayo at masakit, huwag nyo munang galawin. So, pero bantayan nyo ha, kasi ayaw nyo naman na sobrang lumamig na ito. Now, ang second ingredient na gagamitin nyo ay ang plain unflavored yogurt. Okay? Huwag po kayong gagamit ng mga flavored yogurt kasi unang-una, yung sugar nga na nakahalo dito, syempre medyo mataas, yun nga yung iniiwasan natin. Pangalawa, mayroon ako nabasang article na hindi raw nito or ini-inhibit daw nito yung fermentation process nung gagawin yung yogurt. So, piliin nyo lang yung unflavored.
Okay? Bakit nyo kailangan ng unflavored yogurt? Gagawa ka nga ng yogurt. Good question, kung natanong nyo yan. Kasi yung bacteria na galing dito sa inyong starter na tinatawag, yung yogurt na yon, is yun ang kailanganin para magkaroon ng bacteria na kailangan para dun sa gatas na niluto nyo. Make sense? Okay. Kasi kung wala yun, wala yung bacteria na kakailanganin ng inyong gut. Now, para hindi bigla yung bacteria, ilagay nyo muna sa bowl yung 2 heaping tablespoons ng yogurt, yung starter nyo na tinatawag sa isang bowl, and then lagyan nyo lang ng konti muna na galing dun sa pot nyo ng gatas. Then i-mix nyo at saka nyo ibuhos dun mismo sa pinaka-pot. After nyo ibuhos, haluin nyo lang maigi, and then takpan. Ang ginawa namin at naturo sa akin ng aking tita ay ibalot nyo sa towel kasi kakailanganin yung natitirang init para doon sa fermentation process niya. At itatago nyo ito sa part ng bahay nyo na warm at madilim. Okay? Kung meron kayong oven gaya nitong sa amin, pwede nyo ipasok doon yung pot mismo na nakabalot. Pero wag nyo ita-turn on yung oven, okay? Walang apoy, as in walang heat. Nandun lang siya sa loob ng oven. I hope na itry nyo to kasi this is something na makakatulong sa inyo sa pang-araw-araw. At the same time, hindi maapektuhan ng malala ang inyong budget kakabili ng mga mamahaling yogurt sa store. Plus, sigurado kayo na wala itong harmful sugar na nahalo sa yogurt nyo. Please give this a thumbs up kung nakatulong ang video na to sa inyo, and pwede nyo rito i-share sa inyong family and friends. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel to, subscribe ka na by clicking the subscribe button at i-click nyo rin yung notification bell para ma-notify ka whenever I upload new videos, okay? Until my next one, bye!